You have just clicked on Play Pod. Nakain ako mag-isa. Sabi ni Arvin, weird daw. Hindi. Yung mga kumakain mag-isa. Hindi. Nakain ako mag-isa. Kaya weird daw. Ako rin. Hindi. Yan. Pero bago ang lahat, welcome muna namin kayo ulit sa aming maliit na podcast. Salamat sa mga nakikinig sa PlayPod. Nasa Facebook, Instagram, ngayon TikTok, and YouTube, and Spotify. kahit kung ano mang social media. Oo, pwede nyo kami pakinggan dyan. Ilan na ba ang yung ating followers? Ba may follow na rin kasi sa sa Spotify. So ang Meron tayo, no? oo. Na hindi ko makita. Meron tayong 3. Parang meron, hindi, 9. In fairness, may 9 followers tayo. Follow ba ako? Thank you. Banggitin natin isa-isa. Wala, yun nga lang, di napapangalanan kung sino yung followers. Layo pala ng mic sa akin kanina, sorry. Nagsasalita ka pa rin. Kaya maraming salamat nandito ulit kayo nakikinig sa amin. Very kami ngayon, hyper kasi nakakapi kami. Salamat sa sponsor namin, si Bob. Si Bob po. Sponsored by Bob. Inom lang. Sponsor by Ninang ano yun? Lasang kaiju. Kaiju, thank you, Kaiju. Sa kaiju, walang kumakain mag-isa. Hindi, welcome pala kumain mag-isa. Welcome kumain kahit mag-isa. Kahit mag-isa, welcome kung kumain sa kaiju. Ulit nga, sa kaiju, na pwedeng kumain kahit mag-isa. Yeah. Edit ko na lang. Pag-uusapan natin ngayon dito sa episode na to. May nadaanan kasi si Heki na shinare niya sa group natin na naisip namin magandang pag-usapan. Ito yung question niya. Ano bang pwede nating itawag sa sa segment na to? We read it from Reddit. Siguro yun yung talaga kaya siya Reddit. Oo nga, no? From time to time may ganyan tayong segment. Magandang segment to na ang daming interesting topics na makikita sa Reddit. Katulad yung kanina na pinakita ni Heki yung about sa pagde-deworm, di ba? Nakala ko yung based sa IG nito. Based dun sa oo, maganda rin yung pinakita niya sa IG. Based dun sa OP, dun sa nag-post nung deworming. Dapat pala po sa nakain. Parang malaking percent ng Pinoy ang hindi aware or hindi ginagawa yung pagde-deworm. So yun, may mga kumbaga paunang may mga topic na masarap pag-usapan galing sa Reddit. Tinignan ko lang akong dinig. Yan. Nakita mo? Oo, nakita ko. Yan. So yun nga, yung pagde-deworm, hindi ka naman magkaka-worm sa pagkain ng mag-isa. Mag-isa ka lang magkaka-worm. Na yan yung pag-uusapan natin sa episode na to na may nagtanong sa Reddit, how do you perceive someone you see eating alone in a restaurant? Yan. Basahin ko na lang, mabilis lang naman to, maikli lang. The title. Ba't mo the title? So, Java yun, o sinulat niya lang. Sige. Alam nyo yung mga nagpo-post, alam nyo yung mga napo-post kasi kumakain silang mag-isa. I wonder if some people really think na malungkot yung tao kung nakakakita sila ng kumakain sa isang resto na walang kasama. Sa kaiju, kahit mag-isa ka, masaya dyan eh. In my case, comfy naman ako kumain sa labas. Kahit wala akong kasama. Nanonood din ako ng sine mag-isa. Hindi ko kailangan maghintay ng kasama kung sakaling may gusto akong gawin. Hindi naman malungkot. Lakas nga maka-independent eh. Comfortable kahit sarili ko lang. Part ata ng adulting ko. Kaya lang napapaisip ako. Baka isang araw bigla na lang akong ma-post. Okay. Na may mahabang caption. Off Steve, credit natin yung sige. Dapat pala may gano'n, no? Sino ba? Sa user, yung taas. Hector Lincaldi. The post is by Batik 005. Silino. Batik 005. Hindi. Selenophile. Girly. _girly. Ayun. Selenophile. Pagpasensya na pag mali pagkakabasa namin. Ang pagkakabigkas.
Selenophile_girly. Ayun. Yan. Kayo ba, pag may nakikita kayong mag-isa, Kayo ba ay na-post na? hindi pa naman. Lagi ako mag-isa eh. So may nakikita ako, sarili ko. Pag kayo ba may nakikitang mag-isa, nalulungkot kayo para doon sa tao yun? Hindi, kasi ganun din ako eh. Ganun din kami. Ako depende kung 5 yung gumugulpi sa kanya. Naaawa talaga ako. Yun, iba na yun. Hindi, pero, Parang, kayo ba, hindi, as in, minsan, hindi kayo nakaramdam na gano'n na kakalungkot naman. Hindi. Kakaawa eh, naman. minsan talaga, malungkot kumain pag mag-isa. Personally, di ba? Personally. Kay Bob Pero- yun kay Bob yun. Kasi, Pero kunwari, kakain ako na mag-isa, okay lang din para sa akin. Mm-mm. Mas masaya lang kung may kasama. Oh. sa akin ni... Ako Hindi. depende sa ulam. Pag masarap, mag-isa. Pag smoked beef, masaya sa i-share. Ikaw muna, AJ. Ang daming natakbo sa utak ko eh. Sige, Sige, na, patakbuhin buhos mo mo, lang. Hindi, kasi ako, mula college hanggang sa magtrabaho, sanay akong nakain ng mag-isa. So, kung may makikita akong nakain ng mag-isa, hindi ko siya naisipan ng malungkot or kasi ganun din ako eh. Hindi naman ako malungkot pag nakain ako mag-isa. Pero, syempre, mas masaya kung may kasama ako. Pero hindi ako malungkot pag nakain ako mag-isa. Masaya nga ako kasi may nakakain ako eh. Malungkot ko wala akong nakakain. Oo. Magkakasama, parang ganito. Masaya Tsaka tayo, pero kung- wala kinaka. Oo. Tsaka kung malungkot akong kumakain mag-isa, hindi dahil mag-isa ako. Malungkot lang ako nung moment na yun. Pero, kumbaga, yun, tulad ko din si AJ kasi sanay din ako kumain mag-isa. Di ba lagi kayo magkasama? Hindi, nakain din ako mag-isa. kumbaga, kung meron kang, girlfriend, hindi mo na po problema kung ano yung gusto niya dahil lagi niya sasabihin, kahit pag napumili ka nito, hindi pala yun ang gusto. At least pag mag-isa ka, Hindi, example, kunyari, nag-apply ka ng trabaho sa Maynila, luluwas ka. Wala kayo bang kasama? Nagutom ka. Hindi ka kumain. Maghintay ka pa ng kasama mo. Uy, punta mo naman dito, gutom na ako. Ang lungkot kumain mag-isa. At namatay siyang gutom. Mag-isa. Kung halimbawa ilabas natin sa realm ng pagkain, ng kainan, ano bang pwede nyong may consider na pag nakita nyo mag-isa, niyang ginagawa is nakakalungkot? Nakakalungkot. Kahit hindi naman nakakaawa or parang yung nakaka-worry, or something na gano'n. Sabihin na natin, sige, nakakalungkot or Nagsasalita siya mag-isa. Ay, oo. Yun, di ba? Hindi, kapag Kausap yung sarili. nagsisiso mag-isa. pagka ganon, check nyo muna kung naka-earbuds. Baka may kausap sa iba na ngayon. Pero kung Sa iba. kung visibly mukhang distress yung mukha niya. Pero kung wala, kumbaga sa akin, mind your own business na lang. Ayoko din naman na pakikialaman ako na... Hindi ka na mangingilam. Titingnan, makakaramdam ka pa na lungkot or... Hindi. Para sa kanya. Hindi. Pero meron kayong ganong case? Tsaka wag na niya may ako makikita kayo. Wag nila ako pipicture na at popost na ako yung malungkot or kung ano man na. Meron yung mga nagtutulak nung parang kariton na habang umuulan, tas mag-isa siya, tas ang laki nung tinutulak niya. Parang... Kakawa naman to, parang kailangan niya ng tulong. Pero yun, parang, Hindi mo naman tutulungan. Parang more on, naisip ko nga lang. Pag ganun kasi, more on ang awa mo sa kanya is Sitwasyon sa niya. sitwasyon niya, hindi sa dahil mag-isa siya. Parang ganun. Sa akin, yung sa, kunwari, nagbabike or nagja-jogging o exercise na mag-isa. Parang ako, personally, mas gusto ko na may mga kasama sa ride. Kasi pag nagra-ride ako mag-isa, hindi naman ako malungkot mag-isa, pero iba yung energy pag may kasama ka. May siya? Minsan hindi naman sa parang humuhugot ka sa kasama. Parang i-enjoy mo lang din kung ano yung pacing na kaya niya o nakaya ko. Tapos may kakwentuhan ka na pag napagod ka, may kakwentuhan. May halong libang. Hindi ba? Nalilibang ka, hindi mo napapansin yung pagod. Pero yung iba, gusto parang nagtitraining siya na mag-isa. Kasi maaabala siya ng takbuhan pag mabagal yung kasama niya. Iba yung purpose. Iba yung purpose. Tsaka hindi naman ang
parang sa akin, ang point naman hindi naman sa inaano natin kung alin na mas masaya. Ang point lang is, hindi porket mag-isa, malungkot na agad. Kumbaga, masaya may kasama. Pero kasi, ang nangyayari sa social media, mag-isa malungkot yan. Ako, pero, hindi, yung sa'yo, parang never kang makakakita ng tao. Hindi naman ibig sabihin never. Hindi ko agad i-assume na malungkot siya. Sa akin kasi meron akong i-assume ko ang lungkot ng situation niya. Meron ako pagdating sa mga lolo't lola. Halimbawa, makakita ako ng kahit magkasama, lolo't lola, matanda na. Tapos makikita ko silang kumakain sa labas. Yun, ako, aminado ko. Durog ako nun. Bakit hindi po, nasan ang anak nila? Nasan ang ano nila? May nakita akong ganyan kahapon lang na sa Amerika. Bigla siya nila ano lang. Uy, bilis mo naman. Malapit. Nakapag-Amerika na. Sabi nga ni AJ 13 hours lang. 13 hours lang yun. Pero may tawag doon. Gumawa lang sila ng skit, yung isang matanda. Nilapitan din siya kumakain, tapos parang yung dalawang lumapit, parang pina-person, malungkot ka, sige, samahan ka namin. Siya, hindi naman ako malungkot. Sadya lang mag-isa. Hindi naman porket matanda ako. Oo. Tapos mag-isa, malungkot na agad. Oo, pero yun yung sa akin. Pag nakakita ko ng matanda na, halimbawa, nasa ospital, may matanda mag-isa sa ospital. Di ba? Makakaramdam ka na dapat may kasama to Matanda na pero, pero bakit mag-isa siya nasa ospital? May isa ko nakitang picture na ito nakakalungkot. Si Lolo, nasa resto sila. Kasama niya yung apo niyang babae. Na yung apo niyang babae, nakatingin lang sa phone. Yan, nakakalungkot. Yun na nakakalungkot. Kasi may kasama siya. Pero yung attention ng bata, wala dun sa lolo. Sitwasyon. Di ba mas nakakalungkot yun. Pero mas gusto ko na yun kaysa mag-isa yung lolo. At least yun. Hindi. Kahit na baka naman ipopost yung lolo. I mean, yun. Yung sa mag-isa yung lolo, pwedeng mo lang yun, more on sa akin assuming mo yun. I mean, pero yung kahit ina-assume mo, yun yung pinoproject nung bata na hindi niya pinapansin yung lolo niya. Oo, pero yun nga. Pero sa akin, kung halimbawa ako makakakita nun, kung halimbawa parehas ko silang nakikita, mas malungkot pa rin sa akin yung mag-isa for me. Kaysa dun sa makikita ko. Kasi yung sa akin, yun nga, dun nanggagaling yung sa akin na pag matanda na, ang mindset ko sana, pag matanda na, hindi nag-iisa. Naku. Sana hindi mag-isa ang mga tumatandang tao. Papunta ako dun Kasi, lalo yung mga lumalabas kasi baka kailangan yung ng guidance mga steps. Hindi lang pati yun, babalik ako dun sa usapan natin kanina, which is yung death. Yun po yung kanina lang ba yun? Wait. Actually, wait. Baka pala sa forward pa kasi. Hindi namin sa pa pala yun. Baka panghuli yung upload nun. Nga pala. Pero yun, basta napag-usapan namin yung about sa death na parang lahat tayo may taning. So sa pagtanda ng tao kasi, sa paglapit, 'di ba? Sa paglapit na parang para sa akin, gusto ko kaya ako nalulungkot pag may nakikita akong matanda na mag-isa. Kasi gusto ko pag makakita akong matanda, masaya sila. As much as possible, gusto ko silang makita na masaya. Dahil alam natin lahat, konti na lang. Di ba? Konting time na lang na ang natitira sa kanila. Kaya pag may nakikita akong mag-isa talaga na adult, yun yung yun yung trigger ko. Hindi ako, pag yung normal na tao lang, normal age, wala lang, okay lang sa akin yan. Pero pag matanda, talaga ako na nalulungkot ako. Pero hindi ko sila ipopost. Hindi ko naman sila ipopost. May nilapitan na ba kayo na kung nakita nyo kumakain sa isang establishment? Urge. Na isa. Mag-isa. Urge. May urge. May urge ka na ganyan. Meron hindi kami. Ko kaya. Bata kami. Batang-bata. At yung isa namin kakatakot lapitan yan pag gaya. May kulong yan. Bata kami. Kaso iba to, hindi ganyan yung sitwasyon. Nilapitan na, lumapit yung isa naming kaibigan. Sumunod lang kami. Babae. Mag-isa siya. Kaya pala nilapitan. Nilapitan nung sa namin, siguro maganda. Na gusto, parang nagpakilala. Naawa ba yan? Gustong pumorma. Yun yung naging reason nun. Nakakaawa mag-isa. Sa ano pa yun? Nakakaawa naman tong magandang to.
sobrang tagal na kasi ang pangalan ng Star Mall no, Metropolis pa. Oo, tagal lang. Sobrang tagal, batang-bata. So, pa anong kami. ginawa nyo nung nilapitan nyo? Nag-no lang siya sa amin. No. Bata kami kasi siya, parang, mas may edad sa inyo. parang kami atay siguro 12, 13 siya. Mukhang lakas ng 18 loob, siguro. Malakas ang loob nitong bata. Hindi ako. Yung sumunod lang kami. Nauna yung isa. Tapos nung nakaupo na siya, tapos parang nagkaganda, di saka kami lumapit nung ibang natira, ibang naiwan. Eto ba, masama ba? I mean, masama ba na makaramdam ka ng... Tanggalin na natin yung ipopost. Yun, masama talaga yun kasi invasion of privacy yun na ipopost mo sila. Pero masama ba yun na parang ma-feel mo na... yun, na nakakaawa na may makita kang mag-isa? Diba, nakita mo siya pala mag-isa tapos maawa ka sa kanya. Masama ba yun? Hindi, magdidepende yun sa pananaw mo rin. Kunwari ako, hindi naman ako malungkot pag mag-isa ako kumakain. Hindi, okay lang yun. Kasi nakaramdam ka ng compassion. Hindi talaga ako pinatatakos. Sige. Si Mabula, si Mabula. Pwede ba akong mag-podcast mag-isa? Bawiin mo yung kape. Bawiin mo yung kape niya. Ayoko na nga ito. Ikaw ba'y ano yan? Sabihin mo. Wala akong sinasabi! Hindi ko nakita. Ano yan? Ano yan? Sige, yung sa'yo, ano yun? Hindi, yun sa akin, hindi ko naman nakikita na malungkot pag mag-isa. Baka may tatagpuin siyang kumakain, parang hihintay play lang. game lang siya, parang ganyan. Pero kung lagi mo nakikita mag-isa, mas siguro, may foundation, kumbaga. mas alarming din siguro. Kung lagi siyang... Ay, yung sa'yo, Heki. Hindi, kasi kaya okay yan. Nakakaramdam ka ng compassion. Yun nga eh. Di ba? Parang kaya walang, normal lang siya eh. Ang pangit lang naman kasi, magpo-post ka, tapos mag-a-assume ka na. Assume ka. Oo. Pero yung speaking of yan naman, para sa, kung tinitin ako by world, in bigger picture, magiging norm yan. Kasi marami na sa generation ngayon tsaka yung sa later generations na hindi na nag-aasawa or mas pinipiling maging buhay single. Magiging norm yan. Magiging norm yung kumain mag-isa, yung mag-isa lang sa labas. Ang yun lang. Wala namang problema. Kasi pansin ko doon sa comments, nagalit sila doon sa mga taong nakakaramdam ng awa. Yung nag-a-assume. Hindi yung walang hindi, problema. Pero parang technically yun yung ibig nilang sabihin eh. Na kasi pag nakaramdam ka kasi, nag-assume ka. Hindi, ang problema kasi doon sa mga nakaramdam, nag-i-impose. Ako nakaramdam ako. Hindi ko na para ilabas pa or... Hindi, yun nga. Wag na lang yung dito kasi nga sa mga comments, kahit hindi mo ipinost, ang sa kanila, dapat hindi ka mag-isip ng ganun pag may nakita ka mag-isa. Hindi mo mapipigilan yun. Hindi mo mapipigilan mag-isip baka yung tao. nag-comment na yun ay malungkot yun nga, sa lahat sila, mag-isa. Kaya ako natanong kung masama yun kasi based dito, lahat ng mga comments nila is parang nagiging negative or nagiging masama yung mga tao na nag-iisip ng ganun pag may nakikita na mag-isa. Parang yun yung kasi parang yun nga, sabi mo nga, hindi mo maiwasan yun eh kasi in reality, malungkot naman mag-isa talaga eh. Hindi naman. Hindi, pero in general, saan ba sa malungkot pag nakikita siyang kumakain sa labas or mas malungkot na nakikita mo na buo yung family or buo yung tropa sa bahay tapos mag-isa ka lang kumakain? Oo. Diba? in public or in linawin natin, magkaiba yung loner sa alone. Gets. Magkaiba yun. Yung wala siyang option. Kasi kahit may option, meron kasi may kasama pero malungkot. Meron syempre, merong may kasama na malungkot, merong malungkot na mag-isa, merong mag-isa lang na pwedeng masaya, pwedeng wala lang nararamdaman. Pero, di balik ako. Tama yun. Ang gusto ko lang i-point out, kumbaga sa side ko, hindi masama yung i-post ha. Masama yung i-post. Wag kayong mang-picture ng kung sino tas ipo-post nyo. Ang sa akin, pero hindi masama na makaramdam ka ng awa
sa isang tao na makikita mo na mag-isa. Hindi masama yun. Pero, you better think muna kung ano yung gagawin mo doon sa nararamdaman mong yun. Wag mo namang porket naawa ka, lalapitan mo na. Yung pala, mag-isa lang naman talaga. Kung gusto mo talaga, effortan mo. I-observe mo. Pero wag yun to the point na mag-aano ka na. Ano tawag doon? Mag-step out of bounds ka na sa ano. Pero kung ipopost ko na, kung ipopost mo man kami at lalagyan mo ng donation, siguro pwede naman yun. Siguro din naman aabot sa amin. Hindi naman kami tatanggi dyan. Yung QR code, ipopost ko dyan sa baba. Pero kung siguro para hindi nyo isipin malungkot kami, siguro dapat habang kumakain ako or mag-isa, nakangiti. Hindi naman yung nakakatakot. Na-disturbing na yun. Nalulungkot ako doon kasi parang ang... Yun ba gusto nyo? Iba yung iniisip. Parang nakakaawa yun. Parang may pumitik na sa utak mo. So parang parang ang mangyayari pala wala kaming takas. Kaya nga Pero may mga bagay ba kayong ginagawa na mas preferred nyo na may kasama? Oo naman. Ako, madami nga. Kung Siso. Oo nga. Hindi, yung Nagsisiso ka pa. Magsiso mahirap mag-isa. gawin yung mag-isa. Pero natry ko na yun. Mag-isa? Masakit sa tuhod. Hindi, katulad sa trabaho natin, kaya naman natin siyang gawin ng isa-isa. Pero mas mapapabilis, mas mapapaaluan. Oo nga, no? Pag may kasama ka. Kahit isa. Social animal ang tao. Oo. Siguro yun din yung pinanghuhugutan ng mga naaawa Social animal tayo So pag may nakita ka talaga na mag-isa, bakit mag-isa to? Talaga. Maalin Sanay kasi tayo na Pero ako group. mas comfortable ako na Yun yung kailangan nilang maintindihan. Lalo sa yung tawag dito. Sabi mag-isa ako pero hindi ako malungkot. Oo. Sa haven ko, mas I'm alone but I'm not lonely, sabi nga, di ba? Minsan naiinis ka pa nga pag may lumapit. Kunyari, nako. Kunyari, kakain ka. Pipili ka ng kainan na alam mong less yung chance na may makakitang kakilala. Tapos pagdating mo dun, nakain ka na, may dadating na kakilala mo, makikiupo pa. Ayaw mo nga may kasama. Nakakapagod kaya mag-small talk. Meron ako napanood isang parang vlogger yata. So, nag-interview sa street. May in-interview siya na babae. Yung random, naglalakad yung babae tapos nilapitan niya. Pinoy? Hindi, Kano. Yung bigla may mga questionnaires na ang isang question niya, ano yung ayaw mo sa isang lalaki? Parang napanood ko yan. Yung may hawak na mic. Hindi, sabi niya, yung lalapit sa akin ng, kunwari, ng 7 p.m., yung randomly lalapit sa akin tapos tatanungin ako kung ano yung ayaw ko sa buhay. Parang ganyan. Parang yung nag-interview parang okay. Ayos yun pero seryoso yun. Hindi, parang semi-lasing na siya yung babae. Pero parang ayaw niya, parang inano mo yung private space. Parang bigla mo nilapitan. Parang ambush interview ba yun? Oo. Yung mga, parang sino nga yun? Senpai. Okay. Senpai, okay. ano nga yun? Kazu, oo. Parang si Senpai Kazu. Hindi, pero hawig nun. Ganun yung segment niya. Na nag-i-interview siya ng mga random people. Mahirap din sa atin no? Yung sa work natin, sa video, lalo na sa video, mahirap pag solo Di ba? Hindi, pero mahirap mag solo. Wala namang problema kung baga maki-social. Ang lang, kailangan ko ng alone time. Recharge. Saka, in general, kailangan ko ng alone time. Ang tanong kasi ni Steve, ano yung mga bagay na magagawa natin ng ayaw natin gawin na, ano nga tinanong? Hindi, kung alin, may mga bagay na okay gawin mag-isa at saka may kasama. May kasama. Ako. Ano yung gusto mo solo? Lahat ng sa bahay gusto ko lang. As in hindi aside sa friends kahit sa halimbawa girlfriend or asawa, sabihin na natin, wala kang plano mag-asawa? Wala. Mahirap yan, baka subukin ka. Sayang, ang daming na-disappoint doon sa 103 pasensya na po. Sa ngayon po, hindi available Nabawasan tayo. Ano ba naman si AJ yan? pwede pa. Hindi, pero seryoso yun. As in, wala ka. Bakit? Ba't ayaw mo?
lahat ng kahit yung mga relatives ko pag tinatanong ko, strict. Hindi ko ano naman sasabihin ng mga ex mo? Hindi, pero nung mga before na kasi may mga lang girlfriends ka na rin, nung time na yon wala ka rin balak na magkaasawa? Or hindi naman? Hindi, parang iniisip ko pa. Matindi pala yung ex nitong latest ex, no? Napashift siya na, puta na, ayoko nang mag-asawa. Ganun kalala yun. Dinago mo si Eki. Anong ginawa mo kay Ikaw! Nagkala ka namin! Paano ko ba ito sasagutin? Ako hindi ko alam sino yung latest ex. Hindi ko rin kilala. Hindi ko kilala. Pribado tong tao. Ano yun? Sige, Heki. Paano ko ba sasagutin ito? Hindi, wala. Kasi parang yan yung yan yung ultimate. Kumbaga sa Dragon Ball, yan yung ultimate Super Saiyan na pag ayaw mo mag-asawa, kumbaga ultimate solo gaming kanyan Nung bata kasi ako, through environment. Nabalian ka sa ice skate. Character development. Doon nagmula lahat. Through environment, tsaka yung observation na rin. Feeling ko, mas trip ko single. Hanggang sa pagtanda. Tapos syempre, nung sinasabi sa akin na baka nagsasalita ako ng tapos. Din nung time na tumatanda na parang naisip ko, baka nga naman try natin, baka magbago. Pumasok sa relationship. Pero open ka pa rin. Ngayon, open ka ngayon? Nope, hindi talaga. Hindi ko sa ngayon? Si alam ba? Andrea Mendoza. Hindi ko trip. Hindi nag-e-exist. Tapos sasabihin pa, kasi parang sinabi sa akin before kung baka bakla ako, ganun. Sa akin, sasaraduhin ko na. Ayoko ng partner, kahit ano pang gender. Para tapos agad. Kahit ganito? Tamo, natigilan ka? Hindi, umiling pala. Umiling. Tinignan ko Sabi kung Nakatal lang konti yung labi niya. Hindi, kasi pang-off na to, pero mamaya hindi, kasi sinabi ko na to kay Ninang eh. Ewan ko na kwento sa Ninang. Marami na kwento sa akin si Ninang. Tungkol. Basta yun, hindi sarado ako sa Hindi ko trip. Sayang naman. Yes, AJ, open na. Hindi. Ay, sarado din pala sa AJ. Bakit? Ayan, sige. Hindi. Na-depress tuloy ang natin, ang vibe. Sabi sa'yo. Pero, sige, di yan yung mga preferred natin gawing mag-isa. Ikaw ba? Anong preferred mong gawing mag-isa? Arvin. Ano nga ba? Manood ng sine mag-isa. Ayan. Ako nanonood ng sine. Kayo ba? Ako, sine. never ko na-try mag-isa. Nanonood ka ng sine mag-isa? Hindi sine. Gusto ko, mas okay ako manood sa TV mag-isa. Sine nga, sine! Hindi. Gusto ko kasi, hindi mo pa na-experience ng nagawa ko na before. Ayun. Yun lang naman ngayon kasi, kaya hindi ko na siya ginagawa. Una, baka kasi hindi ko magustuhan sa aking binayad ko. Ngayon, pagka sa TV pa, stop mo lang. Stop. Lipat. Or pagka may hindi ko naintindihan, back ko muna ng konti. Mas naintindihan ko yung story. Sa sine kasi hindi mo pwede i-rewind. Tapos bigla masasaya. Naiihi ka pa, hindi ka makakapag-pause. Nga naman. Ang masarap pag mag-isa, kunyari bibili ka ng damit or brief or mabilis lang ako pagkakita ko. Oo, naku po. Kuha lang ako. Okay. Parang may comment ata si Steve doon. Aware naman yung misis ko doon. Pagkakuha ko, cut mo na lang yun. Sakto. Buti na lang. Hindi mo. Sakto. Kita ko nagpalit. Ay, may audio nga pala. Maganda kasi pag mag-isa. Pag yung namimili ka sa mga damit, brief, shorts, mabilis. Mabilis. Kasi pagkakuha mo, ito na, okay na yan. Pag may kasama, yan, mga nanay mo, kaya girlfriend mo. Nako. Parang may mga comment pa, tapos yung dapat 5 minutes ka lang bibili, parang nagiging 30, pag susukatin ka pa ng Ako nang baliktad, si Ninang yung mabilis sa mag-shopping. Ako naman yung more into details. Anong gamit to? Damit or hindi gadgets. Hindi kasi pag gadgets iba ang lalaki pamili. Medyo matagal talaga talaga diyan. Pero kapag kunwari kahit sa supermarket.
Matagal ka din. Matagal ako kasi binabasa ko ay yung timbang, sa presyo, sa ganyan. May computation ka. Oo, may computation. Sininang. Ng per gram. Ang gagawin yun, sige, ito. Tsaka ito. Ako naman, hindi, komputado ko. Baka lumang pa sa budget ko to. Kailangan sulit siya. Okay pa rin yun. Kasi yung, naku, baka sexist tayo dito. Ikaw lang hindi kami kasama dyan. Kasi yung iba, pumunta dito, check to, susukatin. Pupunta dito, check to, susukatin. Tapos, ang dami pupunta ang store para lang kunwari, bumili ng, kunwari, t-shirt. Bago pa makapili ng isa. Ako, ito ang gusto ko, bago ko dumating sa lugar na ito nang alam mo na yung na-scout ko na yan before, tingnan ko na yan before. So pagdating ko ng yun yung nakita kami ni Steve. Naghanap lang ako ng collard. Polo. Ng third, ano ba tawag doon? Basta Chinese collar. Yung gano'n, kung ano man yun. Pag nung nakita ko na yung kulay na gusto ko, sukatin ko lang, tapos kunin ko na. Okay na ako. Para kasing, paano nga kaya, ano kayang mindset kasi pag sa kanila, hindi ko masabi sa babae. Sabi mo na. Hindi, pero talaga naman, may difference naman talaga. Tingin ko, isa sa main difference natin, more on functionality. Once na, okay, komportable na, okay na. Sa babae, may halong hindi ko sure. May halo ata sa kanilang yung itsura. Hindi lang comfortability. Tsaka mas meticuloso sila sa detalye ng damit. Sa damit. May positive din talaga kasi pwedeng ang concern nila is yung kano katagal nilang gagamitin to, ganyan. Sa atin kasi more on trip ko yung kulay. Yung pangalang sa color, 'di ba? Yung color natin, yung basic lang talaga, Roy G. Biv lang yung kulay natin. Sa kanila may mga fuchsia pink, mga ganyan, 'di ba? Nag-iiba-iba pa yung pagka-pink. So, parang kaya siguro mas mabilis yung sa atin. Sa atin red, sa kanila baka may red maroon. Oo, 'di ba? Sa lipstick nila. Red yan Pwede na to, red to. Hindi, red na yan. 1, 2, 3 yung may 1, 2, 5. Baka may Christmas red or apple red. Ferrari red. Blue red. Blue. Pero pag nabili ka ba ng ticket sa sinihan tas mag-isa ka, nararamdaman nyo bang na-judge kayo nung nasa tindahan ng ticket? Hindi. Ako hindi pa ako nakapanood na mag-isa. Parang minsan may nagtatanong, kita niya nung mag-isa ako, tatanungin niya pa, wala kayong kasama siya. Kaya nga isa yung binili ko pwede ba ito sa dalawa? May naramdaman akong ganyan na na-judge kami. Kasi nag-overnight kami sa Manila. Hindi ka mag-isa? Hindi, kasi si Jake, kilala mo ba si Jake? Tanda mo si Jake? So, hinihintay asawa namin ni Claire? Ni Claire, oo. Asawa nga. Asawa. Tapos hinihintay namin, kinabukasan pa kasi yung dating ni Tano naman, na Tano Tangkad, ibang Tano, na galing naman siya sa Tristan. Sa Dubai ata siya galing nun, so sa airport. Ang ginawa namin, night before pa lang, pumunta na kami, gala-gala, tas tutulog na. Yun yung pakiramdam ko, na-judge kami kasi sa Sogo kami nag-check-in. Tapos, dalawa kami. Kaming dalawa lang. So, talagang nung nandun kami, 2 bed po o magkahiwalay. Please. May kasamang please. May ganun pag nabili ka ng mga ticket-ticket na ganun Pero pero isip ko, siguro, nasa isip niya, baka may kasama ko sa loob. Or may isasama ka na nagpabili lang ng ticket. Baka niya yung seating arrangement nga, baka nga dahil... baka nga ganun. Anong gusto niyo? Yung walang armrest? Pandalawang tao o single? Pero okay din yun, kahit mag-isa ako. Sarap ang mapuo dun Malaki, no? Nakataas yung freely yung pa. Meron pa ba nun? Meron pa ba ng couple chair? Sa Rob. Ewan ko kung tinanggal na. Sa Rob pala yun. Sa Rob yun. Sa SM, nagkaroon nun? Never nagkaroon. Napaka-inconsiderate ng SM. Kaya mabango dun Napaka-strict. Sa Rob, iba yung amoy. Concern kasi si SM sa population. SM. Yun yung mga maliliit na bagay yun mga ginagawa natin mag-isa, yung sine, ganyan, mga bagay na normal lang talaga naman na gawin mag-isa, pero may mga bagay talaga na ginagawa with a group. Katulad ng orgy. Team building. Hindi naman siya tatawaging orgy kung hindi kayo group
Company outing mag-isa. Di ba? One-man company. So, halimbawa, ito, pinakamagandang naisip ko is yung celebration ng, halimbawa, Pasko, ng bagong taon. Di ba yan yung something na talagang ginagawa siya with a group sana. Kayo ba? May experience na ba kayo na nakapag-celebrate kayo ng something, pwedeng birthday, na mag-isa? Ako. Kamusta? Wala. Hindi kasi ako nagse-celebrate. Hindi ako nagse-celebrate ng ano. Masaya na siya na hindi siya nagse-celebrate. Tinutulog, bili lang ako ng food, tapos tutulog, bago pa umabot yung time nung mapa New Year, mapa kahit anong Pasko, event. Tutulog na ako. Wala na akong pakialam doon. Pero pag ganun, hindi rin kayo naaawa, halimbawa, di Pasko, o yan, New Year. Ako naaawa. Tapos makikita nyo yung sa Startol, or di ba? Yung may makikita kayo na nagtratrabaho. Yung mga Di ba? Dito mo, di ba doon makakaramdam talaga tayo na... Di, pero kailangan nilang tanggapin yung ganong sitwasyon Kasi may pinaghahandaan naman sila na... sabagay. Okay na naman ngayon kasi natanggal na sila sa Startol. Oo. Nawalan sila ng trabaho. Okay na yan. Yung mas malungkot yun. kasi yung mga nasa hospital, Yun. yung mga di ba malapit na mag 12 o'clock, magbabagong taon na, magpuputo ka. May makikita kang papasok pa lang sa hospital, isa lalakad duty. Nangyari sa amin yun actually nung yung tatay ko kasi kain nung nakahanda. Ay, naku naman. By the time na hindi, nandun kami sa during New Year, as in yung alas 12. Nasa emergency room kami. Pero Steve, hindi kayo mag-isa. Paano hindi mag-isa? Hindi, dalawa kayo I mean, kasama mo yung family. Hindi, actually ako mag-isa kasi ang sumama lang yung nanay ko sa emergency room. Ako nasa parking, nagpa-fireworks. Ayun lang. At least libre yung fireworks. Dito, nung nag-New Year ako dito, napa-headset na ako na lahat yung nagbomba na ng papaingay na. Ano ang tawag doon? May sa Tambucho? Sa Tambucho, may tawag doon dati yung... Dapat alam mo yan, magmumotor ka na hindi ko naman gagawin yun. Brum ang tawag. Basta may tawag doon nung kasikatan yung malalaking pipe. Boga. Oo nga. Hindi, pero may tawag doon sa ginagawa nila. Yung super ingay. Sa yun, nagbababad, nilulunod. Natulog ako naka-headset. Para lang hindi ko marinig yung bomba. Pero kayo, Bob, RV, nakapag-celebrate na kayo na mag-isa? Kasi kayo talagang nasa compound kayo na di ba? Ako hindi pa. Pero ang nararanasan ko, hindi naman kami mag-isa. Hindi kami mag-isa. Hindi ako mag-isa. Kumbaga may kulang lang sa grupo. Kumbaga nasa other side yung ibang families. Kaya nag-celebrate kami ng maliit na group. Pero nung time lang na yun. Pero kinabukasan naman magkakasama na rin kumbaga kung sino makaka-uwi sa bahay ganyan. Pero kumbaga nasanay lang kami ng ang celebration kompleto lagi. Kumbaga rin na yun yung sitwasyon May mga asawa na yung mga pinsan ko, yung mga kids na rin. So kailangan naman nila magbigay ng time sa iba na Pero yung tipong sa trabaho na kunwari magsushoot ka ng countdown or wala Christmas ganun. Eve na kasama may iba kang kasamang family pero ikaw lang yung tipong ako lang tapos nandun ako sa family niya parang hindi kahit medyo maganda yung bigayan na ko lang parang kahit offeran ka siguro ng times 2 ng mo TF parang hindi ka pa rin mapapaisip ka pa rin parang 20. Kaya ko bang Hindi, parang 50. Hindi pa rin. 1 million. Ayun, bukas na tayo magpangipangita. Paalam sa inyo, pamilya. Parang hindi Iwan, ka, pati pamilya. Hindi ka na sanay na magpapasko nang hindi kasama yung... Ako, kahit yung kunwari makarinig ako ng Christmas song na ako mag-isa. Kunwari nasa office ako na parang naiisip ko pa lang na pag nangyari sa akin yun, wala, guguho talaga ako. Nakakalungkot. Diba? Nakakalungkot. May setting din talaga na parang kayo na pag mag-isa ka. Yung sa akin, marami akong Christmas at saka New Year's na mag-isa kasi nga
ang nangyari sa akin nung college, umuwi ako dito sa Pilipinas, tas yung parents ko, buong family nasa Dubai. So mag-isa, solo ko yung bahay dati, kaya nga tayo party dun sa sa playhouse. Sensya na po, tita. Tita, alam niyo na. Pero ako, Yan nyo po, tita, na pagsabihan naman kami. may perks din. May perks din siya. Pero meron din talagang time na may conscious effort din ako na gawing less lonely yung bahay. Kasi minsan talaga, ako, kilala nyo naman ako, maano rin talaga ako yung matropa. Kumbaga, mas gusto ko rin talaga may kasama. Kaya pag halimbawa, mag-isa ako sa bahay, naka-on yung TV, para may, alam mo yun, may Hindi tahimik. Hindi man ako nanonood, nasa computer ako, pero naka-on yung TV, ganyan. Yung mga aso, hindi ko alam kung unconscious na effort yun, pero yung aso ko 3. Para lang ba marami kami sa bahay. Kasi yun, isa yun sa naging effort ko rin nung Pasko. Ang kasama ko kasi mag-celebrate is yung mga aso ko. Talagang binilang ko sa bumili ako ng pagpasko kasi ang go-to ko is isang malaking, ano tawag doon? Yellow cab. Nagse-celebrate ako na mag-isa. Yellow cab, tapos isang bucket ng KFC. Ano yung tigi-tigi isang slice yung mga aso ko. May tigi-tigi isa silang slice, tsaka tigi-tigi isang manok. Parang yun yung may celebration ba na kasama yung ano. Ang sad pala. Sa akin, i-post nyo na ako. sa akin, Kung yun yung paraan mo para maging masaya ka diba? eh. Sa akin, Hindi na question. opposite ko si Steve. Ako, hindi talaga, bibili lang ako ng, kumbaga yung hindi ko normal na binibiling food. Kunwari yung, available dito, Domino's. Bibili ako. Pero yung, yung magbubuhay ng TV. Hindi, wala akong ganun, walang kahit normal ko lang siya. Sa food lang mag-iiba. Pero may kumbaga quote-unquote celebration. Mini celebration lang. Parang araw para tawag nito. Para mag-splurge sa sarili lang, para i-reward lang sarili. Pero yung yung essence, wala, hindi mo mararamdaman sa bahay. Ang kinaiban lang, kinabukasan dahil may mga pamangkin ako. Yung mga pupunta yung mga pamangkin. Una kay Tio Hector. Ninong. No. May ganun din ako na yung mga inaanak pumupunta after Nung JR. Yan. Pero don't get me wrong don't get me wrong. Mas masaya nun na solo ko yung bahay nung time na yun. Masaya yun. Don't get me wrong, wag nyo kaming kunin Nino at wala na akong pera. Eto naman. Hindi, ano pa ba? May madadagdag pa ba tayo na something na ganun? Parang na usually ginagawa siya ng grupo na anong tawag dito? Nagawa nyo na mag-isa. Yung sa akin, yung bike ride din. Naglo-long ride ako mag-isa. Sa totoo lang, may mga moment talaga ako na nakatakot yun, sa totoo. Sana may mga moment talaga ako na sana kasama ko sila Heki ngayon. Ang sarap. May mga ganun ako. Tapos yun nga, nakakatakot din siya kasi may mga may pinuntahan ako dito sa mas kasi ang bike, mas hindi naman sa inaano ko mas physically taxing siya kaysa dun sa motor. Dahil totoo. Pwede kang samain ang lasa sa daan Yan. Or yung simpleng masiraan. Simpleng ma-flat. Pag wala kang kasama, buti kung marunong ka mag-fix ng mag-isa. Oo. Yung yung mga moments na hinihiling mo na sana nandito yung mga kaibigan mo. Yan po, ang lungkot naman ang linyang yan. Hindi, yun yung mga may pinasok akong mga racket na nilakasan ko lang loob ko pero hindi naman talaga maalam. Pag nandun ako, dapat nandito sina Heki, Steve Mas alam ng mga totoo. Pero naitatawid ko naman pero mas madali sana kung nandun yung mga kasama. Oo nga. Usually ganun sa mga task kasi iba talaga yung mga paggrupo kayo, iba talaga pagdating sa work Iba talaga mas mapapadali. Minsan chat ako kay Heki, ni-screenshot ko yung timeline ko tapos pinapadala ko sa kanya. So, magre-reply siya sa akin ng timeline niya. Gagayahin ko na lang. Eto may lang ako. Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin to. Kumbaga ako normally kasi sanay na ako mag-isa. Tapos mas komportable ako na ganun. So yung kung ano yung normaling nakakalungkot sa iba, hindi ko na siya tinitingnan as nakakalungkot. So overcome mo na yun. Yun nga. So parang ewan ko kung positive to. Dahil nga sanay na ako na ganun na yung lungkot
na pwede ko maramdaman, iba na. Mm-hmm. Iba na yung tinitinan ko na nakakalungkot. Ano pang kinakalungkot mo ngayon, Heki? Parang ano mo na, ang tawag doon? Bato, hindi naman bato. Malungkot siya pag marami siyang lilinisin pagkatapos nito. Nang mag-isa. Hindi, pero in fairness, malungkot siya nung isang araw. Sabagay. Okay. Kahit ako, malulungkot ako nun. Kahit may kasama ako. Bukod sa gastos, Oo. bukod sa labas natin financial, may something pa ba na parang makakapagpalungkot sa'yo? Meron. Ang sa akin ay parang feeling ko ito yung parang anong tawag doon? Siyempre, bukod dun sa mga family matters, lalo na yung way back dati. Anyway, yung na lang, feeling ko, paano ba to? Yung gusto ko kasi mag-create ng something. Na yun yung parang, parang yun yung nagiging sukatan ko ng nakakaano lang na di ko magawang mag-create. Or, syempre, sisisihin ko pa rin naman sarili ko eh. Factor na dyan yung procrastination, yung di ko nga lang kung yun ay parang nasa ba ako, parang depression stage ba yun, yung kaya hindi mo magawa yung mo nasa ganung stage ka. So pero sa akin ang minsan napapaisip-isip lang ako na una, syempre yung future, hindi naman ako matinong tao. Alam na. Guys, may iba't ibang klaseng hindi matino. Mabait to, mabait. Hindi siya masamang tao. Minsan Iba-ibig niya sabihin ng hindi matino. Ayun. Pero kumbaga financial hindi naman ako okay, pero nakakangiti pa. Pero yun nga, sa more on siguro creation. Tagal na nung huli kong creation eh. Hinahanap ko kung ano ba talaga yung gusto kong gawin. Magbagyo ka, Heki. Yeah. Boy na. Sarap i-vest pa nun. Feeling ko mauna pa, baka matuloy pa ako sa Thailand bago Baguio. Teka, bakit? Anong meron sa Thailand? Hindi, nauna kasi Singapore bago pa rin ang Baguio. So, nakarating na ako ng Singapore. Kaya nga, sabi niya kanina, hindi ako gay ha. Tapos biglang ng Thailand. Kaya ako gusto Thailand kasi sabi daw, masarap daw pagkain sa Thailand. Pwede. Actually, pag ako nag-travel, yan lang din yung food trip tsaka food culture. trip, diba? Food trip and culture. Yun ang masarap parang experience. street food lang. Kaya nung nagpunta kami sa Singapore, parang BGC kasi ang style. Yung good ba yun or bad? Neutral lang. Kasi walang medyo culture. Parang culture hindi medyo, kasi masyadong city. Masyadong city. Oo nga. Masyado siyang city. Yun. Kumbaga hindi ka napunta sa bayan. Parang ganyan. Hindi, parang parang hindi ako nagpalit ng lugar. Parang ganun. Magta-travel ba kayo ng solo? Ayan. Gusto kong ma-experience siya, pero hindi ko alam kung capable. I mean, travel na yan yung tingin ko mas nasa Pilipinas. Masaya. Yan mag-isa ka El Nido. Mag-isa ka Boracay. Hindi ko yung gagawin ng mag-isa. Yung kung mag-aeroplano hindi, pero kung siguro yung mga Tagaytay lang. Oo. Pero Baguio mag-isa? Hindi, gagawin ko dun. May sakit akong ganyan. Kahit sino yung kasama ko, pag nakita ko yung lugar, ang reply ko lang ito na yon. Hindi, uy, dadaling kita dun, maganda dun. Pero maraming gumagawa na gano'n na babae pa nga solo, nagta-travel. Nagso-soul searching. Hindi, yung mga yung kasi nagso-soul searching. Ako, nagfo-food searching. Hindi, yung katulad, mako-consider mo ba sila na malungkot sila? Ewan ko. Yung mga nagso-soul searching, parang depende sa nila, sa purpose sa ng pag solo travel nila. Ang sa akin, ang reason ko kung bakit hindi ako nagtra-travel ng gano'n na mag-isa, malungkot. Ewan ko lang kung ang mga gumagawa nun ay malungkot. Pero kaya ako hindi ginagawa yun. Nag-gets nyo yung sense? Kaya kahit siya hindi ginagawa, kasi mas masaya sana mag-travel kung may kasama eh. Ako naman, nisip ko kasi diba, nakwento ko sa inyo gusto mag-Philippine Loop. Kaya ako siya naisip gawin mag-isa. Hindi dahil sa kung ano naman. Ayaw mo mag-angkas. Hindi yun. Ayaw mo lang kaming isama. Hindi. Ang pakialam sa amin. Ang inaano ko kasi. Suspension ng motor mo. Isa pa yan. Ang inaano ko kasi yung pacing ko, baka hindi match sa pacing ng kasama ko. Plus yung schedule niya.
Kasi kunwari ako, gusto ko pumunta sa isang place, ayoko naman na pagdating ko doon, alis agad. Gets ko yun. Actually, yun din yung isang reason kung bakit solo ride ako pag nagbabike. Ang tagal, ang dami kong sige, ano yun? Hindi, wala. Ang dami kong ride na talagang mag-isa kasi meron na ako nakilala ko na yung mga tagalipa na group. Hindi ko sila masabayan kasi yun nga, iba yung pacing nila. Ayoko namang maging pabigat ako sa kanila na hihintayin nila ako na ganun. So, yun ang nangyari. Hindi ko pa rin sila sinasamahan kahit napaka-friendly nila sa group. Alam niyo na ng mga Alam niyo na. Ayun, yun. Ang nangyari pa nga doon, nag-Monte Maria ako. Kick nyo na. Huwag nyo naman. Nakita ko sila sa Monte Maria. Tapos yung tsaka ko nalaman na yung lipa group sila, ganyan. Sumabay ako sa kanila pabalik. Yun yung first meetup nyo? Oo. Doon ko lang talaga sila nakita. Pero nung pabalik na, iwan ako. Iwan talaga ako. Hindi ako nakahabol pero hindi sila pagyayabang. Ganun. Pero mayabang talaga. Pero iwan pa rin. Iwan hindi pa rin naman. Hindi naman ako nag-cold sweat. Kumbaga, yung akin kaya ako lang naman sila naunahan kasi Mabagal kasi sila. Tumigil sila. Tumigil sila kasi naulan. So ako, hindi, kaya ko to. Doon ako nalampasan ko sila. Pero yun nga, anong tawag dito? Pagdating naman dyan, sa personal growth, ano ba ang mas maganda? By group or by solo? Kasi parang ito yung naisip ko, parang pagdating sa goals, di ba meron silang sinasabi na if you wanna go fast, go alone. If you want to go far, go together. Parang pagdating sa goals mo sa buhay or sa sarili mo, ano bang mas okay? Solo or by group? Both? Kasi ideally, both sana. Tsaka sinasabi nila. May mga situation kasi na May mga sitwasyon nga na parang kailangan mo gawin yun ng mag-isa. Oo. Para din hindi ka din masyado magdepende doon sa kasama mo. Or para ma-execute mo ng kumbaga kailangan masubok din yung kumbaga sige, diskarte ko to. Pag nagkamali ako dito, ako yung liable dito. Pero at least masusubukan ko siya kung ano. Tsaka actually, sige ka muna, Heki. Hindi ka may kasabihan na or eto dito word forward. It's very lonely at the top. Hindi ka parang pag nandun ka na sa karo ka, minsan parang mag-isa lang sila doon. So in a way, mas mabilis pag mag-isa. Hindi, mas okay pag mag-isa. Hindi, I mean both yan. Both yan. Merong growth ka makukuha na mag-isa ka, may growth ka na makukuha pag may kasama. Kasi una, yung pag may kasama ka, interpersonal. Yung paano ka makikipag-communicate, paano mo i-handle yung mga kasama mo. Which is ako, wala ko nun. Yun. Pero parang technically, ang sagot nyo is group. Kasi parehas. Hindi, ang sa akin kasi, tamo ha, pag group talaga, may kasama na lang tayo ng isa. Pag sinabi mo kasi group, pag sinabi mong group, lahat yan may kanya-kanyang tigi-tigisang personal growth talaga. Pero, na hindi nila pa rin ma-achieve kung hindi sila group. Gets mo? Parang, halimbawa, sabihin na natin, si Floyd Mayweather. Di ba? Halimbawa, Floyd Mayweather. May team yan eh. Kahit pa sabihin natin siya'y solo, hindi niya maaabot yon ng solo lang. Pero, yung group niya rin na yon nakakontribute sa kanya. At the same time, siya rin, meron talaga. Pero kung solo niya yon, hindi niya yung magagawa. Kumbaga, gets nyo, ang sagot talaga natin is mas maganda kung group. May group. May sarili din tayong laban na solo. Oo. Pero bago tayo umarap doon, kahit mag-succeed maganda tayo. Maganda yung naitulong ng team. Ako, bilang soloist, mas masasabi ko mas may growth kapag group. Pag group, di ba? Ako rin, parang agree ako dun. Hindi ba pag mag-isa? Kasi dahil mag-isa ka, wala kang choice kundi mag-evolve na wala ibang tutulong sa'yo. Ito na lang. Nasa personality din eh. Ito hindi naman ako artist na yung nagpe-paint. Pero feeling ko lang, kasi diba sa artist, solo. By the time na nagpe-paint ka, solo ka. Pero para mag-grow ka pa, pupunta ka sa mga workshop? Hindi na sa workshop eh. Kahit sa mga exhibit, sa mga yung makikipag-interact ka sa kapwa artist mo, makikita mo yung art nila para lumawak yung network din yung perspective mo, yung hindi lang yung isang art lang nakikita mo, hindi lang yung sarili mo. Di saka pag grupo kasi minsan may tendency ka na
hindi mo na kailangan, kunyari, sa trabaho, hindi ko na kailangan aralin to, nandiyan naman si Steve. Yan yung... Hindi ko naman kailangan gawin to kasi nandiyan naman si Heki. Pero pag mag-isa ka, yung wala na. Napipilitan ka. Kailangan ko aralin tong... Paano po tayo dun? Baka po tayo ng YouTube. Mapapahiya ako pag hindi ko nagawa to, aralin ko na to. Mag-isa lang ako eh. Pero pag, yun nga, may kasama ka, may tendency ka mag-relax. Lenient. Yun yung parang, cons. Pwedeng may cons din eh. No? Ang pro naman nun, meron kang taga-criticize sa'yo. Tulad nung kinriticize ako ni Sir Basco, doon sa script ko, hindi napalitan ko yung script ko. Na-improve mo. So, napatunayan mong mali tama si Sir Basco. Nakatulong yung criticism niya. Sabi niya, ano lang yun daw yung papel. Nagpasalamat ka naman. Thank you po. Nga ngayon. Isa pang example doon, di ba, yun nga, solo ride ako. Dati, hindi ako marunong magpalit ng tires. Hindi ako marunong ano tawag doon? Hindi ko alam tawag. Vulcanize. Hindi, yun? Yung tapal? Vulcanize. Vulcanize, ganyan. Hindi ako marunong magtapal. Hindi ako marunong mag-ice. Pero dahil nga, wala mag-isa ako magra-ride. Napuwersa ako na talagang natutunan ko siya. Kailangan marunong ka. Yun yung... Oo nga, no? So may mga natututunan din talaga ng solo. Pero feeling ko... Kasi kailangan mong mag-adapt eh. Kailangan mong mag-evolve talaga. Pero yun nga, feeling ko lang, kapag hobby mo yung ginagawa mo ng solo, masaya. Oo, tunay. Totoo naman yun. Pero kapag, ayun nga, nakakalungkot pagtatrabaho, tapos di ka pa. Isa ka. Wala, ano pa bang So, ano pa yung naiisip nyo na negative kapag group? Bukod dun sa sinabi ni Arvin kanina na yun nga, medyo na, yung iba nakakampante kasi kaya naman ni Clash of clash ng personality and ideas. Clash of Minsan, ideas. may moment na yan yung, kumbaga example ako, natatapos ko na agad yung gawain ko dahil ako lang to. Pero dahil may kausap ka pa, distraction. Kaya naturo sa akin. Kunwari may kaklash ka. So, hindi kayo agad makamove forward kasi kailangan mo na parang kailangan pa ng approval, kailangan pa ng ganito, ganyan. Di ba yan nga yung kasabihan nila yung Diga. too much cook ba yun? Or too much chef spoils the broth. Yung pag masyado maraming nagluluto, nag-iiba na yung Pag sobrang tagal lang din ng pero kunwari, kailangan mo, sige, meron tayong 5 minutes para i-revise to. Malaking tulong pa rin na may kasama. Para, sige, itaas mo to na konti. Taasan mo yung ganito. Yun yung maganda. Pero siguro kailangan may limit lang din sa na, kumbaga, tapos after nun, kung anong ginawa kung anong part niya, para maka-move on, sige, tiwala na lang. Siguro maganda ganito gawin. Kumbaga sa screenplay or sa script writing, tapusin ko na yung script. Tapos pasa ko sa'yo. Criticize mo ito yung mali-mali. Balik ulit sa akin. Para lahat ng decision making sa akin muna. Kung ano yung... Kasi kunwari, ako naman yung ako yung script writer. So lahat ng saan papunta yung story, ako magde-decide. Lang. Pero kung lahat tayo mag-script write nun, ito gusto mo papunta sa... Matagal gawin yun. Oo, matagal. Ito pala gusto mo dito papunta. Ako gusto ko dito papunta. Ito gusto ko patayin. Ito gusto mo buhay yung character. Magtatagal tayo. Pero kung brainchild sa akin muna, tapos doon mo saka mo lang i-reviewin. Tama. Yun yung sinabi ko kay Bob dati na gawin niya muna yung script. Hindi niya ginawa. Yung may experience alam ko di ko sa script na hindi naman script. Parang mag-isa lang din ako. Parang tinawagan ako ng Star Cinema para matindi. Fresh grad kami ni Carlo noon. Pinagpasa kami ni Sir P ng parang application. Tapos pinatawag kami. Nasa isang room lang kami. Tapos may whiteboard. Tapos ang instruction, brainstorm. Parang mag-brainstorm. Tapos mag-collaborate kayo para makabuo ng isang idea para sa isang pelikula. Tapos may mag-o-observe lang dyan na parang taga-head ng Star Cinema. Titingnan ko paano kayong galawan. Puta, wala may ambag doon sa... Group ba? By group? By Hindi, group? lahat sila individual. Parang random lang na magsasalta ka tapos magbibigay ka ng idea. Siguro parang on the spot idea. Wala pang nakasulat sa board. Wala pa. Parang nagbigay lang ng GC, si Star Cinema na parang
love story na medyo malungkot, tas kayo nang bahala. Kami parang, syempre, batuhan sila. Ako tahimik lang, tas nakakaramdam ako na, mag-isa ako dito, dapat di ako pumunta dito. Mas maganda sana kung kasama. Wala ba si Carlo? Nandun si Carlo, pero paramdam individual ko, individual pangaramdam ko, hindi ko siya kasama kasi kanya-kanya So, kung naisip ko kung grupo to, at least hindi ako maiyang kumausap ng, uy, ganito dapat, ganito. Ang hirap magsumingit kasi hindi ko kilala yung mga yun mga konyo pa. Okay. Siguro yan yung... Cut natin yan. wala po kami iba ibig sabihin. Alang school yan. Siguro yun yung dapat, ayoko ng word na dapat or siguro yun yung advisable pagdating sa group na kahit group kayo, hindi pwedeng pare-parehas kayo ng roles. Parang group kayo, pero you move as one body na yung isa kamay, yung isa puso, yung isa utak, yung isa... Hindi pwedeng puro kay ulo. Oo, di ba? Parang yun yung lalayo na group. Hindi kayo lalayo kung pare-parehas kayong ulo, pare-parehas kayong... Pinagtatalunan nyo kung hahakbang kayo muna ng diba? kaliwa o kanan. Pagkagulo kayo doon pa lang. At saka anong tawag dito? Which is, naisip ko lang, hindi rin masama kung ang role mo sa group mo is support. Kumbaga sa online games, di ba? May mga hindi magsasucceed yung team na yon kung hindi magaling yung support. Hindi, kumbaga sa games kasi merong attacker, may support, may tank. Kung lahat kayo attacker, negative. Yeah, negative yun. Madali kasi kayo mauubos dahil ang attacker malalambot. Kailangan meron kayong meron kayong na attacker, support, and tanker. Meron ba kayong mabibigay na example na solo ang atake niya pero successful siya? Parang ang hirap no? Parang laging may team talaga behind it. Hindi ko masabi. Taylor Swift? Hindi. May team siya Hindi ko masabi. Hindi niya mabubuo yung independent. Hindi solo si Taylor Swift, hindi niya mabubuo yung mga kanta niya kung wala yung ex niya True. Diba? Inspirations niya yun Parang wala, no? Parang talagang walang... Hindi nga ako successful. Feeling ko yung pagharap pa lang na mag-isa, part mo yun as solo, na kahit anong sabihin ng team, katulad kay Mayweather, hindi naman basta sinabi nung coach mo na kanan. Hindi ako yung nasa sitwasyon na to Kumbaga, ako yung magdidesisyon dun sa time na yun na ako yung nakaharap. Parang gagawin ko yun as galing, no? Parang solo siya. Pero hindi ko naman let it go. Parang tin-turn down yung nagawa ng team sa akin. Parang yun lang time na ako yung nakaharap, ito yung solo. Pero yung accumulation ng experience nakatulong yung yung team. Pero yung kunwari interpersonal, parang sa sarili mo. Sa mga sumikat na vlogger siguro na independent. Kunwari, yung iba hindi ko masabi kasi pwede ko isipin yung mga asawa nila na hindi lumalabas sa video. Nakatulong yun. Kasi, kunwari, hindi nila magagawa yung pagva-vlog nila ng ganun kung wala silang support from their significant other. Ewan ko, generalize ko lang. Ako naman, yung pagharap lang. Kasi ikaw lang yung nakikita dun sa video na yun. Kumbaga, meron pa rin na, hindi ka naman parang the remote control na may magko-control sa'yo sa likod na dito ako pupunta. So, iniisip ko yung mga nag-show my business na nag-grow. Iniisip ko, hindi naman sinasabi sa article na meron siyang significant other. Pero, feeling ko nakatulong yun para kasi motivated siya kasi kailangan niya mag-provide para sa may video si Snoop Dogg na pinapasalamatan niya yung sarili niya. Basta mahaba yun pero laging sa sarili niya. Yun yung kanyang ano ba tawag doon? Motivational speech. Yun. Which is, yun nga, ang ganda lang kasi si circle back tayo kanina. Tayo parang nabago na naman yung isip ko na oo, gets ko na yung makakalayo tayo sa goal natin as a group. Pero yung internal na decision making, solo mo yung gagawin 'Di ba? Parang
Kumbaga, pag si-circle back siya ulit na sarili mo din yung aasahan mo, yung decision making mo. Kasi, okay. Ika nga ni Tano, sarili mo lang aasahan mo. Oo, di ba? Parang ganun eh. Di ba? Parang at the end of the day, ikaw ang nag-decide niyan. Ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang nagpumili ng grupo na sasamahan mo. Ikaw ang nag-decide na may grupo ka dapat. Sarili mo lang din sisisihin mo. Oo, di ba? Parang diba? Parang babalik sa parang kaya ka sa magiging basketball. Kumbaga, yung nag-buzzer beater. Nagawa niya yun nang siya lang. I mean, siya yung huling may hawak ng bola. Oo. Pero all throughout the game, may points pa rin. May ano pa rin sa iba. May tulong pa rin. Kasi kunwari, nag-inbound. Hindi ka naman pwedeng tumira ng... Kaya dalawa talaga siya, guys. Yung nag-screen sa'yo. Pero meron na magki-claim na ako. Oo. Hindi, ako, respeto yun. Kasi ang hirap nun. Kahit pag gumawa ka ng isang product na ikaw lang mag-isa. Tapos na nag-take off yun. Ano yun eh, kumbaga iba yung guts at saka iba yung inilaban mo na mag-isa. Ako, hands down. Saludo ako sa ganun. Gets. Pero ako, kailangan ko may kasama ako. Hindi ko to maaabot or hindi ko magagawa yung specific na ng walang comment. Kahit comment eh. Gagawin kitang part nung product na yun kahit may comment ka sa akin kasi ibang mata yun eh. Yun nga, kumbaga. Ang hirap mag-isip ng taong mag-isa lang na naging successful eh. Parang hirap. No? Kahit mga Elon na Pero kumbaga nga, hindi porket, kung isipin natin na merong isa, hindi porket nagawa niya mag-isa yun, hindi ibig sabihin nun, applicable na sa'yo yun. Kasi magkakaiba nga tayo ng style. Pero sino yung mag-isa na yun? One. Wala akong maisip na kahit sa military. Baka meron kayong... Hindi, baka meron silang baka meron kayo alam comment. Na baka kayo soloist guys comment something. nyo nga sa amin sa Spotify, sa YouTube, comment nyo kung sino yung sa tingin nyo baka kayo yun o baka kayo yun. Gusto namin marinig yung kwento nyo, yung kwento nyo or kung sino man ang kakilala nyo na naging successful on his or her own. Ako, Sir Bakit? Steve, mag-isa lang ako. Ito isang nasa isip ko, yung nasa pelikula na sabihin ng padre de pamilya or yung nanay na ako nagtaguyod ng pamilyang to. Kumbaga yun, may right yun na kasi ako kumakayod dyan para magtuloy-tuloy yan. Pero siyempre, yung inspiration ko ay kayo rin. Pero yun ang isang na parang solo gawa. Pero solo trabaho. Hey, pero yun pero pag nag-iisip nga dalawa kasi talaga siya no? Magmi-mix, hindi pwedeng hindi mag-mix talaga. Babalik tayo kasi na tao nga ay social animal. Sariling sikap na kahit sa anime, si Luffy kailangan ng crew. Pero nagkaroon ng time na naghiwa-hiwalay sila para lumakas. Hindi, kasi nga para din sa kanila. No? Diba? Pero, nag-solo-solo sila. Pero, nung lumakas may ba siya, mga time na kailangan mo mag-solo. Hindi, pero nung lumakas ba siya, wala siyang trainer. Nandun si Railay. Asbagay. Nandun si Boa. Yan nga yung parang, para sa akin, halimbawa, ito yung story ay may beginning, may end. Yung beginning at end, solo. Pero yung gitna, grupo. Parang ganun ang mangyayari. Well, ang kapapatakan yan, babalik tayo doon sa isang episode na mamamatay ka mag-isa. Pero diba? Mamamatay ka mag-isa. Mamamatay ka mag-isa. Pinanganak ka rin na mag-isa ka, unless may twins ka. Pero may kasama ka nung lumabas. I mean, doon yung doktor, doon yung mga... Hindi ng doktor pag namatay ka. Depende. Pwede ka mamatay sa kalsada. Di yung driver ng truck nandun. Hindi. Depende nga. Paano kung namatay ka sa woods? Mag-isa ka lang talaga pwede. Pero yun, tamo, di ba? Parang, yun kaya ka na sabi na beginning at end. Kasi yung decision, mag-isa mo yun gagawin eh. Parang laging ikaw, nasa sa'yo yan. Hindi mo katulad nung sabi mo, di ba? Wala kang pwedeng sisihing iba. Hindi mo pwedeng sisihin yung group na sinamahan mo or yung group na sumusuporta sa'yo. Kasi ikaw nag-decide na sumali dyan, ikaw nag-decide na wag makialam dun sa kung ano mang problema, ikaw nag-decide na sumali dun sa problema. Unless gusto mo lang talaga manisi, pero... Parang
at the end of the day, kailangan natin lahat, pero nasa sa atin pa rin. Parang ganun. Kailangan natin na may ibang tao, pero nasa sa atin pa rin. Pero babalik tayo doon, di nakakalungkot kumain mag-isa. Yan. Lamig na ng kape ko. At dahil nga okay lang kumain mag-isa, kakain na kami. Malamig na ang kape ko! Salamat sa pakikinig. Yun na ba yung last question? Yun ang last Mag-comment question kayo natin. ng mga... Last question na yun eh. Sige. Yun. Hindi, mag-comment kayo ng... At wag niyo ipopost yung mga nakain mag-isa. Baka isa na kami kasi doon. Oo, wag nyo namang i-post. Grabe naman. Mag-comment kayo para matapos kayo sinasabi ko itong katabi ko talaga. Hindi ako pinapatapos. Ano yan. Sige. Hindi, may question ako pala. Sige. Para sa'yo, Bob. Sige. May mga tao bang kumakain sa kaiju mag-isa? Oo. Meron. Meron yan. Nalulungkot ka. Hindi, natutuwa ako kasi nandun sila kahit mag-isa sila. Customer yun eh. may walk-in na galing sa jogging or nagbabike mag-isa. Anong oras yan mostly? Anong oras maraming mag-isa? Morning. Morning, marami na mag-isa sa morning. Mukha namang masaya sila. Okay naman. Mukhang Uwitan nyo yun? kailangan lang nilang gawin yun sa oras na yun kasi may mga gagawin pa rin sila sa... Sa iba sa kaiju, masaya talaga dun sa kaiju. Masaya dun sa kaiju. Ako. Masaya dun. De, tsaka, dahil nga ang mundo ay fast ngayon, hindi mo na talaga, minsan may mga time na hindi ka na kunwari, mga friends mo, may kanya-kanya na kayo ginagawa. Wala ka na oras para magkita-kita kayo para lang kumain magkakasama. May times talagang kailangan mo na kumain ngayon na. Para tulad nung dati namin nung nasa kami, Makati sa may Washington, meron dong isang kanto na hindi ko alam kung anong street yun, na bilihan ng itlog ng mga morning, mga breakfast. Oo, ganda nga. Doon lahat kahit ano pang suot mo, bibili na lang ng food, kakain doon kahit mag-isa ka kasi lahat after mo kumain o after mo bumili ng baon mo, diretso pasok ng work. Kaya I mean normal at hindi nakakalungkot kumain mag-isa. Tama. Yes. Yun, comment. Ang nakakalungkot ay mag-edit mag-isa. Lalo na ng mahabang episode kagaya nito. moral support naman yun. Kaya may dadagdag pa ba kayo? Hindi, gusto ko makarinig ng ibang kwento na mag-comment kayo ng comment nyo sa YouTube, pwede rin kayo mag-comment sa Spotify, pwede rin sa TikTok, pwede rin sa kung saan, sa FB, ganyan, message nyo lang kami or i-comment nyo nga. Yun, salamat sa pakikinig dito sa PlayPod. Kung kayo'y nalulungkot mag-isa, tawagan nyo lang kami. Si Heki, single, not ready to mingle. Never ready to mingle. Forever. Si AJ ready to mingle and think. Ayun. Ay siya, kain na tayo, tara. Kakain na kami. Salamat sa pakikinig. Kakain na kami mag-isa. Iwalay kami. Wala mo nang pansinan.